Pag-usapan po natin yung datos. Sabi mo nga, 3,130 ang nakakasalukuyan ngayong nakapiit dito for a facility that's built for 998 only. Tapos tinanong ko, gaano karami ang dumadating? Yung average ko per month is 50 to 100 heads admission per month. Pero in contrast, gaano naman kadami yung pinapakawalan? Kasi very aggressive ngayon ang Bucor doon sa pagpapalaya ng mga PDL, di ba? So, ano ba, na-offset ba nung dami ng pinapalaya yung dami naman ng pumapasok? Yung pinaka-maximum kong release for 1 month is umaabot ng 92 to 100. Kaso nga lang, hindi naman po pare-parehas ang sentences nila. So, may mga panahon talaga, for now, for example, ngayong buwan, ubos na po yung expired sentences na mga may penalty dito. Ibig sabihin, nakalaya na po sila. So, magre-recompute ulit ng sentences nila bago magpalaya ulit. May time na malaki ang releases ko, may time na maliit ang releases ko dahil yun sa sentences. Pero mostly, mas malaki po talaga ang admission. At merong report, di ba, na this number na parang ilang daan na naman, yung pinakawala na naman ng ating Bucor. So, to address the congestion nga, di ba, nandiyan yung good conduct allowance, no? Yes po. So, what does that essentially mean? Kapag mabait ka, parang nagkakaroon ka ng merit, gano'n? Parang merit system kapag hindi ka pasaway sa loob, gano'n ba yun? Opo. Yung good conduct time allowance, GCTA yan. So, lahat ng PDL namin alam yan. Ibig sabihin, dapat mabait sila. May good behavior sila for every month para mabawasan ang penalty nila at mabilis silang makalaya. Tapos ito, na yung plano ng pamalaan natin na gawing regional na yung mga piitan. Nabasa ko sa research natin na in 5 years, I think they plan to close down itong facility na to ng Correctional Institute for Women. Bakit? At saka, saan dadalhin itong mga women PDLs natin? Po ang plano na naaayon sa Bangkok Rules. Yung Bangkok Rules is yun yung minimum treatment for the female persons deprived of liberty, na dapat mapalapit sila sa families nila. So yung Correctional Institute for Women Mandaluyong, ililipat po yan papunta sa mga regions ng Bureau of Corrections. Pero hindi po yan ganun ka agad-agad or staggered basis lang po yan. Depende po sa budget po ng pamahalaan. Diba kasi parina nung kinakausap ko sila Marivic, sila Cindy, sila Faith, parang malaking dalahin din nila is yung tinatawag na social integration after their release. Kasi syempre, narinig natin common thread yun, buhay yung pag-asa na dadating yung araw na makalalaya sila. Pero ano ang programa natin para tulungan sila na paglaya nila, they will be integrated back into society? Pagpasok pa lang nila dito sa Correctional Institute for Women, meron na kaming intensive programs para sa kanila. Yung mga intensive programs, reformation programs po namin, ginawa po yan, holistic approach po yan, para na rin sa paglaya nila. Meron kaming work and livelihood, meron kaming education and training, sports and recreation, moral and spiritual, behavioral modification, and health services. Yan is ginawa or nasa mandato ng Bureau of Corrections para i-prepare sila paglaya nila. But before sila lumaya, a few months, 1 year before silang lumaya, nakalista na po yan sila. Meron pong nakalaang mga programa na binibigay sa kanila. Meron kaming tinatawag na External Relations Unit na nagsusulat sa mga LGU, sa iba't ibang agency na itong taon to papalaya na, kung pwede, mabigyan sila ng trabaho. Tapos merong silang mga orientation programs. Yung orientation programs, kasama din na rin yun, yung mga vocational skills training. For example, yung paggawa ng soap making, dishwashing. Baking kanina. Baking. Yung mga TESDA na mga skills training, binibigay po yun before sila makalaya po.
Paano napangalagaan yung mental health nila? Lalong-lalo na kasi kanina, meron tayong nakausap na may dalaw. Yung napakahirap dun sa mga walang dalaw. Meron ba kayong ginagawa para tugunan din? Lalong-lalo na yung, siguro napapansin nyo, ito never pa nagkadalaw dito. Yung iba naman siguro madalang na madalang yung mga dalaw nila. Anong ginagawa natin para sa kanila? Opo. Bali, hindi po talaga lahat sila may dalaw. Ang ibig sabihin po nun, mahirap po talaga yon. Kasi saan sila kukuha ng pera pang everyday na gastos nila. Pero yung mga babae po, very emotional and loving na mga, sabi nga, species yan sila. Yung every dormitories, nagtutulungan yan po sila. Aside sa may sarili silang sistema kung paano tumulong, nag-aambagan para sa isang walang dalaw, meron din kami mga social workers at psychiatrists na nag-a-attend sa kanila. May pasaway ba dito? Hindi Ano po, yung mga walang away ba yan? May mga nag-aaway? Meron bang mga rumble pa rin dito? Kamusta naman ang peace and order sa loob? Wala pong rumble dito. May mga a little misunderstandings. Mostly nagmumula sa relationships. Kanina, nabanggit mo, meron talagang indigent. Ito yung mga nasa laylayan ng lipunan. Pero may mga high profile akong nakita. So talaga ang mga nakapiit dito, kung meron po talagang naghikahos, merong nuknukan ng yaman na mga nakapiit dito. No? High profile po si Janet Napoles nga po dito. Kanina nga merong prinsesa na mula sa Indonesia na drug mule siya. So 9165 din ang kaso. So ako naniniwala kasi ako na there is something to be learned from everyone. Ikaw ang Chief Superintendent ng CIW. Ano ang natutunan mo mula sa mga PDL? Basically, yung una kong natutunan sa kanila, lahat sila niyan is natutunan nilang maging humble. Kasi most ng crimes nila, etong pinakamalaking portion ng offenses nila is drugs. Pangalawa is estafa or property crimes. So lahat sila niyan, pagdating dito, they become normal na kulong. Ibig sabihin, tinatanggal natin lahat ang kung anong meron sila. Pare-parehas lang po ang treatment. So lahat sila nagle-learn na mag-live ng simple life. So kahit ako minsan marami akong problema. So marami akong inaasikaso. Minsan bumabalik ako sa punto na sila nga, eto namatay yung nanay, pero nandito sila umiiyak. But they accept yung masakit na mga nangyayari sa buhay nila. Nandito pa rin sila, hindi sila nag-change. Nakikita ko silang nagtatrabaho, kung anong trabaho nila, tagahugas sila. Masakit yan, nakikita kong namatay yung asawa. Pero tanggap nila, nandito sila, nakapiit. Pero they smile. Yan ang una kong, yan yung lesson ko na natutunan dito. Na kahit gaano kahirap ang buhay ko, mahirap ang buhay ko, pero tingnan mo sila, simple life. Simple life, eto lang, tanggap kung anong meron. Let's get together, Sunday 25, Sunday 25.